Plaza Miranda, Quiapo, Maynila. Ang itinuturing na puso ng malayang pamamahayag sa bansa. Noong gabi ng August 21, 1971, mahigit 4,000 tao ang nagtipon-tipon para sa meeting di avance ng Liberal Party. Masigla, maingay at puno ng pangako. Ngunit bandang 9:30 ng gabi, habang ipinapakilala ang mga kandidato sa entablado, 2 granada ang magkasunod na inihagi sa gitna ng pulutong ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang makulay na rally ay naging madugong tagpo. Siyam na buhay ang agad na naglaho at halos 100 ang malubhang nasugatan. Paano naging entablado ng terorismo ang isang pampublikong plaza? Ayon sa forensic analysis ng mga otoridad, ang mga ginamit na sandata ay 2 uri ng fragmentation grenades, mga pampasabog na idinisenyo upang magsabog ng matatalas na shrapnel. Ang mga pagsabog ay nagdulot ng malubhang pinsala sa halos lahat ng lider ng oposisyon na nasa entablado, kabilang sina Senator Jovit Salonga, John Henry Osmeña at Gerardo Rojas. Isa sa mga nasawi ay ang kilalang photojournalist na si Ben Rojas. Sino ang utak sa likod ng krimeng ito? Agad na isinisi ni President Ferdinand Marcos Sr. ang pag-atake sa mga komunista at ginamit itong dahilan upang suspindihin ang writ of habeas corpus. Ngunit para sa oposisyon, ang administrasyong Marcos ang pangunahing sospek upang patahimikin ang mga kritiko nito. Ang krimeng ito ang nagbukas ng pinto para sa mas madilim na yugto ng kasaysayan ng bansa. Ang hatol, sa usapin ng batas, ang kaso ng Plaza Miranda bombing ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo dahil wala pang formal na nahuhuli, nalilitis o nahahatulan sa korte para sa aktwal na paghagis ng Granada. Dahil dito, ang opisyal na legal na status ng kaso ay unresolved. Gayunpaman, paglipas ng mga dekada, lumabas ang mga serye ng revelasyon mula sa mga dating rebeldeng komunista. Ayon sa mga testimonya nina Victor Corpus at iba pang dating opisyal ng Communist Party of the Philippines o CPP, ang mismong pinuno nilang si Jose Maria Sison di umano ang nag-utos ng pambobomba. Ang layunin, magdulot ng kaguluhan upang pilitin si Marcos na magdeklara ng kamay na bakal na magtutulak naman sa mga mamamayan na magrebelde sa gobyerno. Subalit ay mariing itinanggi ni Sison ang paratang na ito hanggang sa kanyang kamatayan. Higit 5 taong dekada na ang lumipas, ngunit ang trahedya ng Plaza Miranda ay tila hindi pa rin ganap na napapawi sa ating kasaysayan. Ang trahedyang ito ay hindi lamang kwento ng isang pambobomba. Ito ay naging mitya ng pagbabago sa takbo ng politika at kalayaan ng bawat Pilipino. Ipinapakita ng kasong ito na sa laro ng kapangyarihan, ang mga inosenteng mamamayan ang laging unang nagiging pain at biktima. Ang hustisya ba ay tuluyan na nating nakalimutan dahil sa haba ng panahon?